Good day everyone. Ayan, welcome back po sa ating channel, sa ating segment na Mathinik na Usapan. Ayan, good day po sa inyong lahat, sa ating viewers, sa ating followers. Marami pong salamat. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, click nyo lang po yung notification. Pwede nyo pong i-click yung button at i-follow nyo po ako sa aking YouTube channel. Marami pong salamat. Ayan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa math quiz. Effective nga po ba na ang math teacher ay mag-provide ng on-the-spot math quiz sa klase? Ang aking pong i-share ngayon ay base po sa aking experience. Dahil ako po, totally ay nakapagturo na po sa private school, nakapag-handle po ako ng graders, nakapag-handle na po ako ng junior high school, at nakapagturo na din po ako ng college student. At magkakaiba po ang atake na style or strategy na ginagawa ko po sa kanila dahil magkakaiba din po ang kanilang pangailangan. Magkakaiba din po ang kanilang edad, magkakaiba din po ang kanilang level. Ayan, balik po tayo sa tanong. Effective nga po ba na ang math teacher ay mag-conduct ng on-the-spot math quiz? Ayan, para po sa akin, depende po ito sa main objective or main purpose ng math teacher. Kung ang main purpose ng teacher is to encourage them or to encourage the students to improve their academic performance in mathematics, pwede naman po kayong mag-on-the-spot math quiz. Pero, as strategical form lamang po or technique mo lang yon para mahikayat sila na sa mga susunod mong quiz ay mag-review at mag-aral sila. Pero kung ang main purpose mo ay para malaman ang kanilang performance na po, yung level ng kanilang learning. Kung natuto siya sa iyong discussion, ay talagang magkakaroon tayo ng negative result. Dahil kapag on the spot talaga, hindi ang iba handa. Hindi ang iba nakapag-review sa iyong subject. Halimbawa, sa 50 bata, maaring 5 hanggang 10 lang ang makapasa. Paano yung 40 students na bumagsak? At i-record mo din yun sa class record. Ngayon, bilang paglalinaw, kung halimbawa ay kayo mag-on-the-spot quiz, ibig kong sabihin, gamitan mo lang siya as strategy para sila'y ma-motivate. Pero huwag na huwag mong i-record ang on-the-spot quiz dahil alam mo na yung magiging resulta. Okay, saan ako pabor? Mas pabor ako dun sa ang math quiz ay announce. Merong date at merong araw kung kailan po magku-quiz. Kung kasama pa yung venue, mas maganda po yun. Para well-guided ang mga estudyante, well-guided ang mga bata. Bakit po? Mas mahaba yung oras nila, mahaba yung araw nila para sila ay makapag-aral at makapag-review. Dahil considering ang kanilang ay marami po silang subjects na maaring na-stress din sila sa sobrang daming subjects ngayon. Hindi lang po sila sa math subject nakafocus. We need to consider that. Kaya mas mainam po talaga siguro as math teacher, alam natin na dapat mas mahaba yung oras na ibinibigay na nating palugit para sila ay makapag-review. Para sila ay may time makapag-review ng past lesson sa inyong subject. At ganun din kung halimbawa i-relate natin ito sa ating real life scenario. Halimbawa po, tayo ay nag-a-apply din o sa teacher pala. I-relate po muna natin sa math teacher. Kung halimbawa, ikaw po, math teacher, ay on the spot observe din. On the spot demonstration or on the spot napapasukin ka ng principal. On the spot papasukin ka ng head teacher o ni master teacher para i-obserbahan ka sa klase na hindi niya sinabi. Diba? Ganun din po yung balik sa atin. Kumbaga, iba yung tayo ay handa. Kasi bakit napakahalaga ng kahandaan? Yung preparedness. Dahil halimbawa kung tayo ay kondisyon ang ating katawan, wala tayong sakit, malakas ang ating pangatawan, kondisyon din ang ating pag-iisip, hindi tayo stress, hindi tayo aligaga sa sobrang daming ginagawa. Okay, at tayo ay busog. Maayos tayo, kung halimbawa sa company tayo nagtatrabaho, tayo ay magsasalang sa job interview, may maganda tayong maisasagot. Dahil tayo ay kondisyon. At ganun din kung tayo ay mag-e-exam sa entrance exam bago tayo matanggap sa trabaho, napakagandang bagay kung tayo kondisyon. Mas makakapag-isip tayo ng tama at makakapag-exam tayo ng mas maayos. Ganun po tayo.
maayos tayo makakapag-isip ng tamang way o pamamaraan kung paano natin tayo magsalita ng maayos, kung paano rin yung way tayo, kung paano tayo magsasagot sa ating exam. Ganun din po yung ating ibibigay sa ating mga mag-aaral. Maglaan po at magbigay tayo ng pagkalinga sa kanila para at least kahit papaano guided sila. At ang ibabalik din sa atin nila, mas namomotivate pa natin sila para sila ay mas mag-aral pa ng mabuti. Ano po? Kasi pinapahalagaan din natin ang kanilang status or kondisyon. Ano po? May concern tayo sa kanilang academic performance. Ayan. Uulitin ko po, kung halimbawa may math teacher na nagawa talaga ng ganon, hindi po talaga effective ang on-the-spot math quiz. Dahil medyo magkakaroon tayo ng negative impact sa mga bata talaga na ang dami rin pong ginagawa. Dahil meron din tayong mag-aaral na hindi lang nakafocus sa pag-aaral. Maaaring ang iba ay nagtatrabaho pa sa bahay, na po, nagtatrabaho, natulong sa magulang, paghahanap buhay, ano po. Kaya talagang dapat alam din natin ang status ng ating mga mag-aaral. Ano po. Pero halimbawa naman, may case tayo na magkakaroon ka ng on-the-spot math quiz, pero ang target mo lang naman o purpose mo bilang math teacher ay para malaman sa kanila kung sino talaga yung pinakamagaling, yung top 5 sa klase. Pwede po yun. Na po, ibig sabihin, ang intention mo ay mabuti naman para malaman mo din kung sino ang bibigyan mo ng pinakamataas na marka. Pwede po yung gawin. Ano po? Kasi ang ginagamit mong on-the-spot quiz, you are still using that on-the-spot quiz as your tool for your assessment and appropriate evaluation to the student. Pwede po yun. Pero sabi ko nga po, hanggang dun lang po yun. Huwag na huwag i-record po dapat ang on-the-spot quiz, lalo na kung marami ang bumagsak. Kasi talagang legwak at bagsak po talaga ang majority ng iyong mga batang nag-take ng on-the-spot quiz.